Gandang araw po sa inyong lahat. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito at binigyan mo ko ng pagkakataon na makalapit, makapagpuri at makapagpasalamat sa inyo. Patawarin mo po ako, Ama, sa aking mga pagkukulang at pagkakasala, sa mga naisip, mga bagay na hindi mo nagustuhan sa oras na ito. Idinudulog ko po sa iyo ang mga kahinaang ito na palitan ninyo ng kalakasan. Ama, tinataas ko po sa iyo ang gawain ng day by day. Ikaw na po ang manguna at kumilos sa lahat ng mga activities, lalo na po sa mga tumatayo, sa mga namumuno at higit sa lahat sa aming pong elder na si Pastor Gani. Tinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang lahat ng frontliners, mga doktor, nurse, mga pulis, midwife, higit sa lahat, tinataas ko po sa iyo silang lahat. Protectionan mo sila sa coronavirus, Lord God. Hadlangan mo, Panginoon, ang lahat ng mga banta ng virus na ito, Panginoon, lalo na po sa mga nangunguna sa aming bansa. Pagpalain mo po ang aming ministry at ang aming pong mga kapatid sa pananampalataya. Lagi mong bantayan, ingatan at samahan. So kung saan man po sila nagkukulang, doon sila punuan at higit sa lahat, ikaw po ang magbigay ng kalakasan. Marami pong salamat sa mga oras na ito, Ama. Tinataas ko po sa iyo ang aking pamilya na ikaw po ang manguna. Protection po sa bawat family ang hinihiling namin sa iyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. O Lord, this day with songs of joy and thanksgiving, and we declare in Psalm 100 verse 5, For the Lord is good, His loving kindness is everlasting, and His faithfulness to all generations. Purihin kayo, aming Ama. I love to worship you, my God. Worship you, my Lord, and see your Spirit fall in power, your love unfolding gifts from heaven. I love to worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may worship you, my God. I love to worship you, my Lord, and feel your precious breath of heaven, your all-consuming love. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for
ipagpabuti niyo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig niyo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa inyo. Minsan ako'y nalulungkot, nagarap at natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig niyo kailanman laging tapat. Dakilang pasasalamat ang inihandog, karapat-dapat kang purihin. Walang kasing dakila ang pag-ibig niyo, Diyos. Para sa inyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalong higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita, daan katotohanan ng buhay. Dakilang pasasalamat ang inihandog, karapat-dapat kang purihin. Walang kasing dakila ang pag-ibig niyo, Diyos. Para sa inyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang inihandog, karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakila ang pag-ibig niyo, Diyos. Para sa inyo ang aking awitin. Para sa inyo ang aking awitin. Para sa inyo ang aking awitin. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karitan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa hiling na hain, tanging lalangin, kami katagpuin. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas niyo sa amin ang iyong kalwat habihan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
at sa aming kalangitan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, though you are God. Rest my soul in Christ alone. Know
pagsamba na aming inihahandog sa inyo sa pamamagitan ng mga awiting nang gagaling sa aming mga puso at sa pakikinig ng inyong mga salita na nagtuturo ng kadakilaan ng pagmamahal po ninyo sa amin. Patuloy niyo po kaming punuin ng inyong pag-ibig, pag-asa at biyaya sapagkat sapat ang ipinaparanas ninyong kaluwalhatian sa lahat ng panahon. Kayo lamang po ang aming Diyos, ang aming sandalan, ang aming amang makapangyarihang hari. Sa napakaraming mensahe na naihayag ng maraming mga mangangaral, mga pastor, karaniwan nababanggit ang pag-ibig ng Diyos. God's love for us. Totoo naman that God's love is unconditional. Mahal tayo ng Diyos kahit ano pa tayo, kahit ano pa ang ating background, anong kalagayan natin sa ekonomiya, anong pinag-aralan natin, regardless of our color and race, mahal tayo ng Diyos. At madalas ring nababanggit na ang pag-ibig ng Diyos ay magpawalang hanggan, hindi matatapos. God's love is eternal and that God's love is permanent, that no one and nothing shall be able to separate us from the love of God. Totoo yun. Pero sa bahagi yun ng Diyos, ang pagmamahal ay nangangailangan ng kapwa pagmamahal. Para ma-enjoy natin yung love relationship na tinatawag, kailangan mahalin din natin yung nagmamahal sa atin. Mga kapatid, maging sa tao, yung mga nagmamalasakit sa atin, pakitaan din naman natin ng pagmamalasakit. Yung mga nagmamahal sa atin ay kailangang pakitaan din natin, ipadama rin natin sa kanila ang pagmamahal. Same is true with God. Yes, true enough, mahal tayo ng Diyos. Dapat mahalin din natin ang Diyos. Dapat nag-grow tayo, lumalago tayo sa pag-ibig sa ating Diyos na talaga namang minahal tayo. In fact, bago pa tayo tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, minahal niya na tayo. God showed His love to us that while we were yet sinners, God demonstrated, take note, He demonstrated His love towards us while we were yet sinners. Nang tayo'y mga makasalanan pa, dapat tayo rin naman, matapos nating maranasan yung tamis, yung sarap ng pag-ibig ng Diyos, tayo rin naman ay dapat magpakita, lumago sa pag-ibig sa Diyos. Ngayong umaga, sa ating pananambahan, isang mensahe may pamagat, Grow in Love with God, ang ating pagsasalu-saluhan. Grow in love with God. Proverbs 8:17-18. I love those who love me, and those who seek me find me. With me are riches and honor, enduring wealth and prosperity. Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po sa aming mga puso't isipan ang mensahe na amin pong pagsasalu-saluhan ngayong umaga. At sa amin pong pagsasalo-salo ng iyong salita, busugin niyo kami ng mga katotohanang magbibigay sa amin ng comfort, ng encouragement, magdadala sa amin sa mas malapit na kaugnayan sa iyo, Panginoon, at magdadala sa amin sa isang mas mainam, mas kaaya-ayang pamumuhay na nagbibigay kaluwalhatian sa iyong dakilang pangalan. At maging resulta din ito ang amin pong pagiging mas mahusay, makisama sa aming mga kapwa, lalo pa sa aming mga kasambahay. Pagpalain niyo ang aking mga kapatid sa pakikinig ng mensahe at gamitin niyo ako na daluyan ng iyong mayamang pagpapala. Pagharian niyo po kami, aming Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and Amen.
Sa ating text, Proverbs 8:17, inihayag na ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. At minamahal niya yung mga sa Kanya ay umiibig din naman. Although mahal niya ang lahat ng tao, but the sweetness, the experience of love relationship ay nangyayari doon sa mga nagmamahal din naman sa Diyos at hinahanap ang Kanyang mukha at gustong manatili sa Kanyang presensya. Ang mga nagmamahal gusto kasama yung minamahal. And so if you love God, you will seek the presence of God and enjoy the presence of God. Ang maganda pa ito, sabi sa verse 18, with me, with God are riches and honor, enduring wealth and prosperity. So ano ang point dito na itinuturo ni Haring Solomon? Ang nagmamahal daw sa Diyos ay binebless ng Diyos. At nasa ating Diyos ang kayamanan. Nasa ating Diyos yung pinanggagalingan ng lahat ng mabuting bagay na kailangan natin dito sa lupa, even riches and prosperity. So, apart from God pala, yung prosperity, yung pag-asenso sa buhay ay mukhang hindi talaga mararanasan. We need God. And we need to love God in order for God to bless us. By the way, yung prosperity rito ay hindi lang itong kayamanan sa kaperahan. Hindi lang ito yung material blessing. Although kasama yon. Kasama yon. Yung sinasabi ng Panginoon na prosperity rito, pati na yung condition of the mind, our psychological condition, our emotional condition, no? Kasama yon. Yung kapayapaan, yung kagalakan, katiwasayan ng pamumuhay, yun eh. Hindi lang ito kaperahan. Kasi ang iba, ang measure ng prosperity, pera. Sa totoo lang, madalas ko sabihin, ang daming tao ngayon, talaga yun ang measure. Kaya ang daming tao mukhang pera. Kailangan natin ng pera. Pero hindi naman yun ang totoong ultimate factor para ang buhay ng tao ay masabing umasenso. Aanin mo ang kaperahan, kayamanan, kung ang gulo-gulo naman ang utak mo. Wala kang kapayapaan, wala kang katahimikan, bat-bat ka ng takot, ng pangamba. Itong nangyaring pandemic na ito, nakita natin yung limitasyon ng finances, limitasyon ng kaperahan. No? Ang dami palang bagay na itinuro, no? Na dahil sa pandemic na ito, kitang-kita natin yung limitasyon. Ang maraming pera nung hindi naman nagamit. Ang daming milyonaryo. Yung kaperahan nila nung magkaroon ng karamdaman, wala, hindi ba? At nakita natin, isa sa malaking blessing nitong pandemic na ito, ang daming mga tao naging mapanalanginin at natutong magtiwala sa Diyos, hindi sa kaperahan. But the point na ini-stress ko rito, when it comes to love relationship with God, pag minahal mo pala ang Panginoon, ang sabi sa ating text, maging yung pangangailangan natin dito sa lupa. No? Yung basic needs natin, ang Diyos, sa Kanya nang gagaling ang lahat ng iyon. Kaya napakasarap tayo ay lumago sa pag-ibig sa ating Diyos. Hindi lang yung palaging yung pag-ibig ng Diyos ang dapat na focus natin. Kasi given na yon, mahal na mahal tayo ng Diyos at hindi tayo titigilang mahalin ng Diyos. At dahil sa pag-ibig ng Diyos, kompleto tayo mga kapatid. Kompleto tayo. Maging sa mga pagsubok, maging sa mga problema na ating dinadaanan. At kayo ngayon, mga kapatid sa Panginoon, sino man sa inyo ang merong matinding dinadaanan sa buhay, because of God's love, makakaahon ka dyan. Kung sa tingin mo, dala ng matinding problema na pinapasan mo, at sa iyong paglakad, ay parang mukhang hindi ka na maka-move on dahil parang wala ng way. Kapatid, mag-intay ka lang
the Lord will make a way because He loves you so much. Mahal ka ng Diyos. Sa ating Panginoon, uulitin ko, dahil sa Kanyang pag-ibig, kompleto tayo. Kaya nga si Haring David sa kanyang Psalms 23, sabi niya, talaga namang, I will dwell in the house of the Lord forever. Mananatili ako sa presensya ng Diyos. Mananatili akong nakatalaga sa Diyos dahil siya ang aking shepherd, because He is my shepherd. The Lord is my shepherd. I shall lack nothing. Meaning, kompleto ako. Mahal tayo ng Diyos, pero dapat mahalin din natin ang Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, again, gusto kong i-emphasize ang katotohanan. Sa love relationship, kailangan both ends nagpa-function. Mahal tayo ng Diyos, pero dapat ipakita rin natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Take note mga kapatid, yung statement ko. Sabi ko, mahal tayo ng Diyos, pero dapat ipakita rin natin ang pagmamahal natin sa Diyos. Dapat mahalin natin ng Diyos. Ipinakikita at pinadadama ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Dapat ganun din tayo. Ipakita natin at ipadama natin ang pag-ibig natin sa Diyos. Maging sa relasyong pangtao, madalas ko sabihin sa mga mag-asawa, ang pagmamahal hindi lang sinasabi. Ang pagmamahal ipinadadama, ipinakikita. At kapag ginagawa yon, napansin nyo ba, nagiging masarap yung pagsasama nung nagmamahalan. Nagiging more exciting. Nagiging mas malapit ang isa't isa doon sa minamahal niya kasi nga ipinakikita, ipinadadama. Ang Epistle of John, lalo pa ang 1 John, yung kanyang kabuuan, mga kapatid, talaga namang paulit-ulit na sinasabing, huwag niyo lang sabihing nagmamahal kayo. Don't just say, I love you. Show your love. Kasi hindi naiintindihan pag sinasabi lang. Kaya yung mga kadalagahan, madalas ko sabihin to kapag ako'y naiimbitahan na lecture on love, courtship, and marriage. Sa courtship, pagka kayo ay nililigawan, kayo mga ladies, no? Kayo mga kadalagahan, at nililigawan kayo ng kung sino mang lalaki na interesado sa iyo, nililigawan ka at sinabihan ka, I love you, huwag ka kaagad maniniwala. Kailangan kakitaan yon ng ebidensya. At ang ebidensya ay nakikita sa ginagawa at ipinadadama sa iyo. Now, kung tayo ay nagmamahal sa Diyos at tayo ay lumalago sa Diyos, ito yung mga dapat na makita sa atin. Ang isa, obeying His command. If you really love God and that you are growing in the love with God or love for God, kapatid, dapat sumusunod tayo sa utos niya. John 15 verse 9 to 12. Tingnan niyo po ang sabi. As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. If you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. I have told you this so that my joy may be in you, and that your joy may be complete. My command is this, love each other as I have loved you. Now, merong isang point lang dito sa verses na binasa ko sa inyo na gusto kong i-emphasize. Ang sabi ng Panginoon,
kung mahal niyo ako, gawin niyo ang pinag-uutos ko sa inyo. Tingnan niyo yung verse 10. If you keep my commands, you will remain in my love just as I have kept my Father's command and remain in His love. And so, kung gusto natin na ipakita sa Diyos ang ating pagmamahal, mga kapatid, ano yung iniuutos niya sa atin? Ano yung pinagagawa niya sa atin? Gawin natin. Sundin natin. At yon ay malinaw na ebidensya na tayo ay nagmamahal din sa Diyos at lumalago sa pag-ibig natin sa Diyos. Sa 1 John chapter 2 verse 5, but if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. If we obey His word, kung tayo daw ay sumusunod sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga salita, ito raw ay pagpapatunay ng ating pagmamahal sa Diyos. And so, i-apply natin, mga kapatid, sa Panginoon. Ano pinagagawa sa iyo ng Diyos? Kung mahal mo siya, then obey. Sa iyong personal na buhay, anong pinagagawa ng Diyos para yung ugali mo, yung mga hindi mga magandang gawa na sinasabi ng Diyos, tigilan mo na. Dapat sundin natin. Mga kapatid, walang perfect sa atin. Kaya nga ang Diyos, from time to time, sinasabihan niya tayo, anak, ito ang gawin mo. Sa pakikipagrelasyon sa mga mahal sa buhay, sa asawa, sa mga anak, sa mga kapatid, kayo mga anak, sa inyong mga magulang, kayong mga magkakapatid, kayong magkakasambahay, ano ang pinagagawa ng Diyos sa inyo para yung relasyon ninyo sa isa't isa ay lalong tumibay? If you love God, then you will obey. At ang sabi, if we obey as indicative of God's love, ang sabi, my joy will be complete in you. Balikan natin, John 15, 9-12. I have told you this, sa verse 9. Tignan natin ulit, mga kapatid. Verse 9-12. As the Father has loved me, so have I loved you. Kung paano daw ako inibig ng Diyos, Ama, sabi ng Panginoon, ganun ko rin kayo minamahal. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Remain in my love. Ang ganda ng verse 10. If you keep my commands, kung sinusunod niyo ang aking mga utos, you will remain in my love. Mananatili kayo at mag-grow kayo sa pagmamahal, no, na nararanasan sa akin at kayo rin naman ang pagmamahal nyo sa akin. Just as I have kept my Father's command and remain in His love. Verse 11, I have told you this, so that my joy, mga anak, sinasabi ko ito sa inyo para yung kagalakan ko may be in you and that your joy may be complete. So yung pagsunod pala at pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos, ang magiging daan para yung kagalakan ng Diyos mapa sa atin. At yung kagalakan na yon ay maranasan natin kompleto. Meaning, regardless of the situation, kahit ngayon may pandemic, the joy of the Lord will be experienced by us. Yung kagalakan ng Diyos sa ganitong sitwasyon. Mga kapatid, grabe naman ang daming mga tao ngayon. Sakal-sakal ng takot, sakal-sakal ng pangamba. Yung iba nga napaparalyze na, hindi na makaisip ng matino. No? Hindi na sila makagalaw ng tama dahil sa tagal na ng mga nangyayari. At ang hirap naman talaga, mga kapatid. Ang daming nawala ng trabaho.
Ang daming nagkasakit. Ang daming mga big-time businesses, mga kapatid, na talagang nag-dive. And so, nawawala yung kapayapaan, yung kagalakan. Ang key pala, ang susi, para ma-enjoy the joy of the Lord, no? Ma-experience yung kagalakan ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos. And do His command. At ang sabi, my joy will be complete in you. The joy, my joy, may be in you, that your joy, mga kapatid, may be complete. So obey His command. Second, loving one another. Balikan natin yung 1 John chapter 2 verse 5. But if anyone obeys His word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. No? Ano yun? Again, sa John 15, verse 11 and 12. Tignan natin ulit. Verse 11 and 12. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Tignan nyo mga kapatid yung verse 12. Basahin nyo, tahimik. Naka-flash sa ating projector. Basahin nyo. Or better still, saan man kayo ngayon, nasa bahay nyo, pakibasa, lakasan nyo. Okay? My command is this, love each other as I have loved you. So kung mahal natin ang Diyos, mamahalin din natin ang isa't isa. Love each other. At ngayong pandemic, mga kapatid, napakagandang panahon para ipakita ang pagmamalasakit, pagmamahal sa isa't isa. Kasi pwede tayong magtulungan, pwede tayong magbigayan. For one, we can pray for one another. And then second, anuman yung kaya nating ibigay o iabot sa mga kapatid natin na nangangailangan, ang linaw na pagpapakita ng pagmamahal sa isa't isa. Sa Galatians chapter 6, mga kapatid, tinuturuan tayo to bear each other's burden. Makipasan sa pasanin ng kapatiran. Hindi yung kanya-kanya lang, bahala ka sa buhay mo, bahala ako sa buhay ko, kanya-kanya tayo. Hindi, ang sabi, magtulungan. Alam niyo yung konsepto ng bayanihan, yung konsepto ng pagmamalasakitan. Yun ay hindi lang Pilipinong gawi o ugali o asal. Hindi. Ito ay dapat buhay nakikita sa mga magkakapatid, sa mga anak ng Diyos. Loving one another. Helping each other. Pinapasan, pumapasan, kusa sa pasanin ng iba. At napakasarap mga kapatid kasi alam niyo yung pag-asa kapag kami nakita ka na kapatid na talagang may malasakit. Nabubuhayan, hindi ba? Nabubuhayan. Maging kami na mga pastor. No. Of course, we are called to minister sa inyo mga kapatid. Pero pagka kami ay merong mga nararanasang mga problema, mga hamon sa buhay, nanghihina rin kami. So we also need encouragement, we also need comfort, we also need the love of God na maipapakita sa amin ng mga kapatiran na aming pinagmiministeran. At talaga naman, mga kapatid, nawawala yung discouragement, nai-encourage sa mga pastor, mga missionaries, kung meron na nagpapakita sa kanila ng pagmamalasakit, ng pagmamahal. At tayo rin naman mga pastor, dapat
Nagagamit tayo ng Diyos at nagpapagamit tayo so that His love ay maranasan ng mga miyembro natin, ng mga pinagmiministera natin, dumadaloy sa atin. Considering na tayo yung mga tinawag ng Diyos para mag-shepherding o magpastor sa mga congregation, tayong mga workers, tayong mga pastor, dapat dinadaluyan tayo ng pag-ibig ng Diyos na nakikita at nararamdaman ng mga members natin sa church. Gusto ko maging specific sa application dito, mga kapatid, dito sa Day by Day San Pedro. Marami tayong kapatid na kailangan ng tulong. Kayo na merong mga extra blessing from the Lord, na kaya niyong magbigay ng ayuda. Mga kapatid, anytime, pwede kayong pumunta rito. Magdala kayo, bigas, dilata, any ayuda na pwede nating ibigay sa mga kapatiran na nangangailangan na tayo naman ay binless kahit papano ng Panginoon, gawin natin to show our love to God. Gumawa tayo ng mabuti, kaaya-aya para sa ating mga kapatiran. And then finally, sabi sa 1 John 3:16-18, we can show our love to God by giving to the needy. Ipakita rin natin na lumalago ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob, pagbibigay sa mga nangangailangan. Therefore, ito ay hindi lang sa kapatiran. Ito ay para sa lahat na nakikita natin, nangangailangan na inalaw ng Diyos na makita natin at tayo naman ay kusa na magbigay ng tulong sa kanila. So, hindi lang ito sa mga kapatid sa Panginoon. Giving to the needy. 1 John 3:16-18, again, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Verse 17, if anyone, sabi, kung ang sino man has material possessions, kung sino man daw yung mga may dagdag na blessing materially, and sees a brother or a sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, again, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Paano daw nating masasabi na mahal natin ng Diyos kung nakakakita tayo ng mga taong nangangailangan, tapos meron tayong kakayanang tumulong, hindi naman tayo tumutulong? Mga kapatid, meron pa rin naman sa atin, kahit papaano kumikita. Now, pagka ikaw ay kumita, may tinanggap kang sweldo o kaya ayuda, halimbawa, maganda na may kaisipan ka na ganito. Pagka may nangangailangan, willing akong i-share ito. Hindi dapat yung akin ito, itatago ko ito. Magkaroon tayo ng kaisipan na yung bahagi nito, itutulong ko sa mga nangangailangan. Kaya nga madalas ko sabihin, mga kapatid, ng mga nakalipas na mga linggo at buwan, dahil wala naman tayong worship, hindi naman tayo nagbibigay ng offering, hindi naman tayo makapunta dahil lockdown nga. Hindi tayo makapunta sa ating church to have a face-to-face congregational worship. So, walang offering. Ang sabi ko, madalas ko sinasabi, hindi nyo na kailangan pumunta sa church para dali ng offering nyo. Baka yung kapitbahay nyo nagugutom dahil yung barangay, wala namang ibinibigay na ayuda. O kung may binibigay man, kulang pa rin. At salamat sa mga barangay leaders na talagang nagmalasakit kayo sa inyong mga constituents. Purihin ng Diyos sa inyong buhay. Pero yung ibang mga barangay
leaders, na talaga namang imbis na tumulong, nangurakot pa yung iba. Ang daming may kaso ngayon, ng mga barangay chairman. In the name of Jesus, magbago kayo. Tumulong tayo sa mga nangangailangan. Ngayon, mas kailangan tayo mga Kristiyano ang tumulong sa mga needy. So sabi ko, hindi nyo na kailangang dalhin sa church yung inyong offering. Ibigay nyo, tulong nyo, abot nyo. At nagpupuri ako sa Panginoon kasi talaga naman, hindi mayaman ang day by day San Pedro. Pero nakita ko kung paano sa abot ng makakaya, tumulong sa mga needy, hindi lang sa mga members ng church. Yung mga gasoline boy, yung mga security guards, yung mga kung saan dyan sa taas dyan, sa Sampaguita na nangangailangan ng ayuda. Hindi marami ang naibigay, pero ang point ko, ang iglesyang ito ay may puso talaga na nagmamahal sa Diyos. And let us continue to show our love for God, mga kapatid. How? By giving to the needy. Again, mga kapatid sa Panginoon, mahal tayo ng Diyos at hindi niya tayo titigilang mahalin. May mga pagkakataon na pipighati natin ang puso at kalooban ng Diyos, pero hinanatili pa rin siya na mahalin tayo. Pero dapat rin naman na ipakita natin sa Diyos ang ating pagmamahal. And those who love God will enjoy all the more the love of God. Kasi gano'n naman talaga eh. Pagka nagre-reciprocate ka sa isang nagmamahal sa iyo, aba, nai-enjoy yung relasyon. Nararanasan mo all the more yung kabaitan, yung pag-ibig ng ating Diyos. So, napaka-praktikal ng aplikasyon. Patuloy nating mahalin ng Diyos. Let us grow, 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 and glow in love for our God. How? By obeying His commands, by loving one another, and by giving to the needy people. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo sa mensaheng ito na pwede po naming bigyan ng praktikal na aplikasyon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na yung pag-ibig mo na nararanasan namin ay maidaloy naman sa iba at gamitin niyo kami na daluyan ng iyong pagmamahal, daluyan ng iyong kabutihan, daluyan, Panginoon, ng iyong pagpapala. Bigyan niyo kami ng gabay at patnubay at i-empower niyo kami, Panginoon, upang mabigyan namin ito ng tamang aplikasyon. Salamat, Panginoon, sa mensahe at dalangin ko nawa ito ay magkaroon ng pitak sa aming puso, sa aming isip, magkaroon ito ng malalim na impression at ito na rin ang maging marka namin bilang mga anak mo, ang pag-ibig. Dahil ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen. Upang salita niyo
Magandang umaga ulit sa inyo mga kapatid sa Panginoon. Kayo dyan na nasa inyong mga tahanan. Good morning, good morning. Miss na namin kayo. And praise God, mga kapatid, alinsunod sa balita, ay pwede na raw magkaroon ng meeting, lalo ang mga churches, pero ang kondisyon, 50% of the seating capacity lang ang pwede. Now tayo, hindi natin i-maximize yung 50% lang. Siguro mga 30-35% lang. Ang gagawin lang natin mga kapatid, ay magkakaroon tayo, kagaya na pag-usapan namin noon, ng mga elders na hindi natuloy kasi dumami yung COVID positive. So hindi natuloy, pero ngayon mukhang iaalaw na ng Panginoon. No? So, ang gagawin lang natin, magkakaroon tayo ng 2 services. Or if iaalaw ng Panginoon, 3. So, yung first service ay mangyayari ng 8 to 9:30. And then 10 to 11:30 yung susunod na worship service. Ngayon, yung mga a-attend ng first worship, doon lang sila a-attend. Hindi na sila a-attend ng second worship. So, magkakaroon ng registration yung mga pang first at saka yung mga pang second. No? Yung mga servant leaders natin like praise and worship team, ang mga kaloob, mga kaagapay, hahatiin din natin sa 2 para hindi naman sila mapagod. Kasi after the worship, uwian na. Walang tambayan dito. Para makaiwas no, sa hawa o paglaganap ng COVID virus na yan. Okay? And then, yung iba pang mga policies na i-implement natin, like yung face mask, yung social distancing, no? Walang kamayan, walang beso-beso, walang tambayan, no? I-formalize natin yan para mai-apply. No, wala muna tayong kamaya, wala muna beso-beso, no? Siguro pinakabati na lang natin yung Filipino way ng pagbati. Paano 'yon? Kumawa kayo sa puso at yubuko kayong ganon. Okay? So, ang plano natin, i-arrange natin lahat ng schedule. Sa Sunday, hindi pa muna tayo mag-worship. So, if the Lord will permit at wala nang aberya na mangyayari, 3rd Sunday of September, tayo magsisimula ng congregational face-to-face worship na i-implement natin lahat ng mga precautionary measures para hindi tayo maging cause ng pagkalat ng coronavirus na yan. At ma-enjoy na natin, miss na ng marami, yung congregational worship. At ako rin naman, namimiss ko na kayo. Ngayon nga, natutuwa ako, may audience ako. Dito si Brother Boy, si JR, and of course, si B2, no? Pero yung congregation, talaga namimiss ko na yon. So, mga kapatid, patuloy natin ipag-pray na sa preparation natin, no? Again, hindi pa po sa Sunday i-implement on the 3rd Sunday of September and hoping na maging tuloy na ito. Okay? Ipag-pray natin ang gusto. Samahan niyo po ako sa pananalangin sa pagkakatuloy po nito. So, ganun lang po tayo at maghintay lang po kayo for further announcement. So, again, magkakaroon po tayo ng registration. Yung mga sa first worship, doon lang ho kayo. Sa second worship, doon lang kayo. At kung kulang pa, maglagay pa tayo ng isang worship sa hapon. Okay, sa hapon para yung deep available sa first, sa second, meron naman sa hapon. Okay po. Now, yung ating Wednesday evening worship, dahil lang meron pa rin hong curfew So baka hindi po muna tayo magkakaroon nun. Focus muna tayo sa ating worship on Sundays. Okay po? So, ingat-ingat pa rin po, hindi pa ho tapos ang laban. Lahat ng mga precautionary measures i-apply natin. Face mask,
face shield, i-apply na rin natin, alcohol washing, and napakahalaga, social distancing. Talagang lumayo po kayo mga kapatid sa Panginoon kasi yung 2 meters apart, no? Or more than 1 meter at nilalagyan na natin ng barrier o safety yung travel, no? Naka-airborne na virus na yan. Okay po? So wait for further announcement. Again, yun po mga offering ninyo, kung gusto nyo pong dalhin dito sa church, pwede nyo pong dalhin. At meron po tayong box dito. Dito po yung ating worker na tumitigil dito, si JR. Ihulog nyo lang po doon or i-deposit nyo dito po sa account na ito. Account name, Elizabeth Cinco, Cherry Ann O. Account number 759-055-8563. Ito po yung account number, RCBC. Dito lang po yan sa may lakpas po ng konti, Bayan going to Pasita sa left side, RCBC. Okay po? So, magandang umaga po muli lahat sa inyo mga kapatid at tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami muli sa isang pananambahang aming nagawa at alam naming nalugod ka. At salamat dahil pinagpala nyo rin kami sa mga awitan, sa pagpupuri, at sa pakikinig lalo ng mensahe. Salamat po, Diyos. Ngayon, dinadalangin ko ang aking mga kapatid, iyo po silang ingatan, pagpalain nyo ang bawat isa. Ama, yung mga may karamdaman, bigyan nyo po ng lunas, ng kagalingan. Inaalala ko pong idalangin si Sister Vicky, si Sister Au, at yung iba pa na may karamdaman, Ama, palakasin niyo po sila. Mabilis ang kanilang maging recovery, aming Diyos. At ang ibang mga kapatid ko, proteksyonan niyo sila. Ilagtas niyo sa anumang karamdaman, lalo pa sa karamdamang dulot ng coronavirus na ito. And Father, in the name of Jesus, hiling ko na ipagkaloob niyo po ang bawat pangangailangan ng aking mga kapatid. At puspusin niyo rin sila ng kapayapaan, kagalakan na nagbubuhat sa iyo. Ang aking mga kapatid, saan mang tahanan sila naroroon, saan mang lugar, ang iyo pong pag-ibig, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ang siyang maranasan ng bawat isa sa kanila at ng kanilang mga mahal sa buhay. At sa inyo mga kapatid sa Panginoon, saan man kayo naroroon ngayon, sumainyo ang bendisyon ng Diyos Ama. Patuloy kayong iligtas ng ating Panginoong Hesukristo. At ang patnubay, kaaliwan, kapayapaan, at kagalakan dulot ng banal na Espiritu ang siyang maranasan nyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Day by day we grow more forgiving. Day by day, Day by day, we are more accepting. Day by day, growing with the kind
and more, from glory to glory, day by day. Let's be more loving, Be more kind, as Jesus showed us the way of love. day by day. We grow more forgiving, day by day. Day by day, we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more, from glory to glory, day by day, into Jesus' hands, day by day, into Jesus' hands, Into Jesus' hands, into Jesus' hands, day by day, I walk a little closer to my Lord, day by day, day by day, day by day, I walk a little closer to my Lord, day by day by day, where He leads me. where